na at magsaya. Kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Pumapit ka, pumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah. 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 Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri. Hallelujah, hallelujah. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus.
is above the earth. So great is His love for those who have reverence for Him. As far as the east is from the west, so far this hearing of our sins from us. Praise the Lord, my soul. All my being, praise His holy name. Oh, praise the Lord, my soul, and do not forget how kind He is. As high as the sky is above the earth, so great is His love for those who have reverence for Him. As far as the east is from the west, so far does He remove our sins from us. Praise
Sige, sandali lang. Ayan. Good morning, Jesus! Amen. Thank you, Hallelujah. Lord. Oh, ano? Luis. Luis. Ayun na, ando ka na. Oh. Ayun, oh. Thank you, Lord. Oo. Amen. Hallelujah. Isa si Luis sa mga early birds natin ngayon dito na napakaaga. Oo. Amen. Minister Ernie, how are you today? Ay, ayos na ayos po. Enjoy na enjoy po sa nangyari kahapon. Amen. At may ano pa meron pang hangover. Yung ating first covenant meeting sa year 2022. 23. Ay, 23. And our direction is, yung ating pinaka-theme this year is God's manifestation in our lives. Ayan, ano ha? Napakaganda nun. Amen. Totoo Pray po. muna tayo, Minister Ernie. Ayan, sige po. Samahan niyo po kami sa umagang ito. Tayo po manalangin. Ama, muli po, maraming salamat po sa kasaganaan, sa kagandahang loob at habag na patuloy na nararanasan, specifically po sa iglesia ng Comfy na iyong tinawag at pinili. Salamat po muli sa paggamit mo sa amin sa 2023. Alam po namin more wonderful and amazing things are going to happen because of you. Sa umagang ito muli po, hayaan niyo po ang inyong kagandahang loob, ang iyong kabaitan, ang iyong tinig ang marinig sa umagang ito. Samahan niyo kami. Gamitin niyo po kami, Ama. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Speaking about sa covenant meeting, Opo. Oo, na-review natin yung ating pagkakatawag sa Comfy Family. Opo, napakahalaga. Yung kapanganakan ng Comfy ay sa October, ano ba yan? 1985. 81. Sorry. At yung ating yung amen lang yan, hayaan nyo lang yung na, yan yung pinaka ano ba yan, batang Comfy worker. Naalala mo ba yung ating yung ating vision? Now, we are a Christian community Opo. committed to impart the final end of man. Yes. That is to knowing and loving God devotedly and serving Him entirely, thus striving for all of us to reach the final end. It is eternal happiness with our Creator. Amen. Yes. Thank you, Lord. Amen. Andiyan ba? Andito po. Sige nga, Minister Ernie. Ito yung ating vision as a Ayan. Comfy church. Ayan, basahin ko po. We are a Christian community committed to impart the way to attain the final end of man, loving and knowing God more entirely, serving Him more devotedly, and thus striving more earnestly to secure the eternal happiness of heaven. Ayan. Thank you, Lord. Minister Bong, yung ating commission as Comfy Church, 2 Timothy 2:2. Yes. Tagalog po ba o English? Pwede bang Japanese? Sige, sa English muna. Sabi nga po dyan, take the teachings that you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Sa Tagalog. Ang mga naririnig mo sa akin at sa harap ng maraming saksi ay ituro mo sa mga tao mapagkakatiwalaan para magturo naman sa iba. Amen. Kahapon, nakakatuwa, yung ating John 14:21 at yung kay Pastor Fred na sa awit na meron tayong mga new songs, Yes. diba? At yung kay Pastor Oying, yung attitude of gratitude. Napakaganda Amen. po ng Ano pagkapaliwanag. mo napansin mo kahapon? Ako, grabe yung ating mga kapatiran, Minister? Oo, sobrang saya Para bang ngayon lang nakita ng pagkakahabang Pastor, sobra silang nakaabang sa bawat sasabihin ng tatayo kahapon. Oo. Sobra silang mga nakaabang dun sa mga sasabihin ng bawat Talaga. tumayo po doon. Opo. Sa akin, merong mga lumapit doon daw sa ating direction. Di ba yung ating direction na yung ating Life in the Spirit Seminar. Yes. Isa po yun. Yung ating youth camp, yung summer camp, yung ating Husband and wife. yung husband and wife, sabi nila, bakit kaya na tuwan-tuwa sila nung
marami lumapit sa akin. Ano ba magaganap sa husband and wife Eh seminar? kasi nga po medyo naiiba. Gumagalaw yung venue. Gumagalaw. Bakit gumagalaw, Bong? Bakit, Bong? Sobra silang excited dun sa mga pwedeng malaman pa nila ng mga pagtuturo tungkol dun sa seminar na magaganap. Pero ba't po. gumagalaw nga yung venue? Bakit nga po ba? Ay kasi sa barko gagawin. Yun, isa yun. Magpo-cruise ang mga Magpo-cruise husband and tayo. wife. Ano ba ang tawag yun? Hindi naman ano ba yun? Tama ba yung humihirit? Parang humihingi ng hirit sa, ibig sabihin yung, pwede ba naman? Alam mo bang sabi ng mga walang asawa na balo? Oh, ba't umaapila? Oo, pwede ba daw silang sumama? Oo nga naman. Unfair nga, ba't di daw sila asawa? Gusto mo ng ng Marites? Wag na. Wag na. Aga-aga pastor. Ay, oo. Hindi, sharing lang. Nagbibiro lang dahil kasi sa aming meeting, ito na nga, excited. Local lang. Oo nga po. Bigla sabi ng mga kapatiran dahil may edad na rin kami, Aha. matatanda na rin kami, sabi nga, pwede bang international? Wow. Tapos sabi, alam na naman natin yung yung tungkol sa mga mag-aasawa. Pwede bang more on activities doon daw sa ating seminar? Oo. Sabi ganoon, paano yun? Exclusive sa mga husband and wife. Paano naman daw? Oo, paano? Oo. Sabi ngayon nung isang fellow elder, Pastor Ray, may panahon pa. hindi mo masyado Hindi ko gano'n na ano po Hindi niya yun. nakuha yung may panahon pa. Ikaw nakuha mo yun. Ano ba tawag yan? Di ba, in term lang naglalagay. Ano ba pag Sa akin ho, nagmo-motivate. May pag-asa pa. Hindi po, pwede namang sumama ang mga byuda. Oo naman. Pastor, excuse lang po. Ang pagkakaalam ko kahapon kasi Pinapunta mo kami dito. thank you, Napasarap, Lord. napasarap. Happy birthday po kay Pastor. Thank you, Lord. Ang pagkakaalam ko lang po, kasi nung pinaupo niyo po yung tatlong pastor natin doon, like Pastor Rafi, Pastor Simple, and Pastor Romy, marami na kagad para bang nagnanais na magpakasal. Oh? Mm-mm. Oo. Pero kailangan yung mga dapat na procedure mo. Opo. Oh, thank you, Lord. Papas forward. Hindi, parang ano ba napansin mo doon sa, kasi yung ating tatlong patriarchs, Opo. sila yung several years ago was ordained and certified. Yes. And yesterday, isa yun sa ating Agenda. napakahalaga sa agenda yung Opo. licensing. At saka publicly acknowledging their authority na binigay ng Diyos at sa inyo. So, napakaganda po nun. Oo, yung Amen. authority na Napapasarap. hindi kami dito mga kapatid. Ano lang kami. Tama na daw. Pastor, punta na po tayo dun sa New song na muna tayo. Okay. Ay, basta napakaganda na naganap yesterday at lahat ng comfy workers, grabe, no, ha? Basta parang pero natuwa ako doon sa isa, yung sa sister. Sino po doon? Ano ba yung babaeng Michael Jackson, tawag? Ay, grabe. Babaeng Michael Jackson. Si Michelle. Si Michelle pwede. Hindi, akala nyo tahimik yun. Ano lang yun? Talagang nalulugod lang siya at tuwang-tuwa rin siya. Dun para sa ating part na, kasi yung sa 150 ng Psalms, yung dancing, singing, Celebration tambourine, so, yan kaya nga, yun nga lahat ng nasa kalangitan, lahat ng nilikha, magpuri sa Diyos. Amen. Yun yung ang saya-saya. Tsaka yung kung merong MTV, tawag doon? MTV? Hindi, yung mga sisters, ang pangalan ni MTN. MTM. Bantayan nyo, abangan ninyo yung MTM. Ano yung MTM? Hindi ko alam. Multitasking Mom. So, Okay. mga kapatid,
Happy New Year! Okay. Sige po, dako na kami sa Ah. New Song of the Week. Ito Yeah. po ay entitled Ikaw o Aking Diyos. Composed by Sister Marian de Guzman. Arranged by Brother Jess Atienza and Interpret- interpreted by... Mm. Hindi mabasa. Kala ka nag-Nora. Sister Esa, syempre, Esa Nokum. Oo. Nag-Nora o North Panoorin po natin mga kapatid. Ikaw o aking Diyos, ang aking kanlungan. Ikaw o aking Diyos, ang tanging duyan na nagbibigay kapahingahan sa aking buhay. Ako'y di nag-isa, sa pagsubok ay laging may pag-asa. Hindi ka bumitaw, hawak mo aking kamay. Aking Diyos, mahal mo akong lubos. Mula sa'yo, buhay na taglay. Aking Diyos, ako ay tinubos. Kalayaan ngayon ay taglay. Pupurihin ka, aawitan ka, sasambahin, mamahalin. Aking Diyos, mahal mo akong lubos. Puso'y puno ng tuwa. Ikaw o aking Diyos, ang aking kanlungan. Ikaw o aking Diyos, ang tanging duyan na nagbibigay kapahingahan. Aking Diyos, mahal mo akong lubos. Mula sa'yo, buhay na taglay. Aking Diyos, ako ay tinubos. Kalayaan ngayon ay taglay. Pupurihin ka, aawitan ka, sasambahin, mamahalin. Aking Diyos, mahal mo akong lubos. Puso'y puno ng tuwa. Good morning, Jesus! Maraming salamat sa
pag-fill in ng aking mga kapatiran na hindi rin mapigilan ang kadaldalan. Thank you, Lord. At kahit sino naman ang hatakin, pwede. Sabi pa ni Pastor kanina, wag na lang ako. Tapos naupo na siya. Tama na. Thank you, Lord. Magandang umaga sa inyo, mga kapatid. Puro pagbati kay Pastor to Mother, good morning. Oo. See you tomorrow, Mother. May meeting daw po kayo, tanghalian. Ayan, okay. Maraming salamat po sa pagbati ninyo kay Pastor. Thank you, Lord. Okay po, mga kapatid, para po sa ating memory verse of the week. Hindi ko makita yung dahil sa ilaw. Kasi may itim daw sila kanina. May itim daw sila kanina, kaya kailangan paputiin. Okay, kaya palang puti-puti mo kanina, Beb. Hindi ko makita kasi tsaka yung ilaw Okay, ang atin pong memory verse of the week, Lamentations 5:21. Lamentations 5:21. Restore us to yourself, O Lord, that we may be restored. Renew our days of old. Ulitin ko. Restore us yourself, O Lord, that we may be restored. Renew our days of old. Renew our days as of old. Ang ibig sabihin doon, di yung nung matanda, kung hindi yung dati. Oo. At may kinalaman kasi yan sa ating lesson for today. Kaya yan po yung ating memory verse, mga kapatid. Basahin ko po muna yung Joshua 5. Babasahin ko ng buo kasi para po maintindihan nating mabuti yung ating pag-uusapan, kailangan mabasa natin ng buo. Sabi rito, nabalitaan ng mga haring Amoreo na nasa kanluran ng Hordan at ng mga haring Kananeo na nasa baybayin ng dagat Mediteraneo na pinatuyo ni Yahweh ang ilog Hordan nang tumawid ang bayang Israel. Dahil dito'y natakot silang lahat at nasiraan sila ng loob sa pagdating ng mga Israelita. Sinabi ni Yahweh kay Josue, kumuha ka ng batong matalim, gawin mong panghiwa at tuliin mo ang mga kalalakihan ng Israel. Gayon nga ang ginawa ni Josue, tinuli niya ang mga lalaki sa isang lugar na tinawag na Burol ng Pagtutuli. Ginawa niya ito sapagkat namatay na ang lahat ng mga lalaking may sapat na gulang upang makipagdigma sa panahon ng paglalakbay noong sila'y umalis sa Ehipto. Ang mga iyon ay pawang tuli na, ngunit ang mga isinilang sa panahon ng paglalakbay sa ilang ay hindi pa. 40 taon nang naglakbay sa ilang ang bayang Israel hanggang sa namatay lahat ang mga lalaking may sapat na gulang upang makipagdigma nang sila'y umalis sa Ehipto. Sinuway nila si Yahweh, kaya sinabi niya sa kanila na hindi nila makikita ang mayaman at masaganang lupain na ipinangako niya sa kanilang mga ninuno. Ang kanilang mga anak na lalaki ay humalili sa kanila ang tinuli ni Josue, sapagkat ang mga ito'y hindi tinuli nung panahon ng paglalakbay. Matapos tuliin ang lahat ng kalalakihan, nanatili sa kampo ang buong bayan hanggang sa gumaling ang mga sugat. At sinabi ni Yahweh kay Josue, inalis ko ngayon ang kahihiyan ng pagkaalipin ninyo sa Ehipto, kaya't ang lugar na iyon ay tinawag na Gilgal magpahanggang ngayon. Samantalang ang mga Israelita ay nasa Gilgal sa kapatagan ng Jericho, ipinagdiwang nila ang Paskwa noong kinagabihan ng ikalabing-apat na araw ng unang buwan. Kinaumagahan, araw pa rin ng Paskwa, kumain sila ng pagkaing inani nila sa lupaing iyon, sinangag na trigo at tinapay na walang pampaalsa. Hindi na muling umulan pa ng mana, nang makakain na sila ng mga inani nila sa lupain ng Kanaan. Kaya't mula ng taong iyon, pagkaing inani na sa Kanaan ang kanilang kinakain. Minsay napadako si Josue malapit sa Jericho nang biglang nagpakita sa kanya ang isang lalaking may hawak na tabak.
Nilapitan ito ni Josue at tinanong, ikaw ba'y kakampi o isang kaaway? Hindi, sagot ng lalaki. Ako'y naparito bilang pinuno ng hukbo ni Yahweh. Nagpatira pa si Josue at sumamba. Sinabi niya, ano po ang ipinag-uutos ni Yahweh sa kanyang alipin? Sumagot ang pinuno ng hukbo ni Yahweh, alisin mo ang iyong mga sandalyas sapagkat lupang banal ang iyong tinutungtungan. At ginawa nga ni Josue ang iniutos sa kanya. Yan, di ba? Para tayong nanonood ng pelikula habang binabasa natin ito. Okay, mga kapatid. So, simula nung inumpisahan natin nung series na ito, great things are happening for Israel. Si Josue at ang mga Israelita ay nag-ready na. They have gotten ready to move. Hindi ba, mga kapatid? Move with the Lord. At nag-move na nga sila. Alam na nila yung plano, alam na nila yung power, alam na nila yung price. They have gotten ready and see also. They have gotten ready to see and they have seen. Nakita na nila ang lahat ng mga kayang gawin ng Diyos sa kalagitnaan nila. Ngayon, God already moving in their midst, yung personal faith nila nag-increase. Not only their personal faith, but also the faith of the people around them. Nire-review ko lang po kayo mga kapatid ha, baka nakalimutan na po natin. Dahil ang kanilang pananampalataya ay nag-increase, naapektuhan ngayon ng pananampalataya ng mga tao sa kapaligiran nila. At yan po'y nangyayari rin sa atin, sa lahat ng mga tinawag ng Panginoon. Ang kanilang mga puso are already completely convinced. Di ba? So, they have gotten ready to experience. And they experience Joshua's principle of giving yourself completely to God's plan. Na-experience na nila, nakita na nila, na kapag ikaw ay surrendered sa Panginoon at plano niya ang sinusunod mo, napakaganda ng mga nangyayari sa'yo. Now, responding to that direction with confidence, they were prepared to speak. At yun na nga ang nangyari sa kanila. Na-experience nila ang milagro ng Diyos. Binigyan sila ng Diyos ng isang tagubilin na mag-iwan kayo ng mga palatandaan sa mga darating na henerasyon. And they have spoken by leaving something behind that speak of their faith. Hindi ba? Ngayon, they are now positioned to triumph. Triumph na. But first, ito ngayon yung lesson. Kasi yung getting ready to triumph, next week yun. But before, dun sa triumph na yan, before the triumph, they must get ready to renew first. Renew. So get ready to renew. Sa Biblia po, kasi alam nyo, yung unang henerasyon, hindi nakarating. Dahil sa pagrereklamo at sa complaining, disobedience, di ba, grumbling, hindi nakarating sa lupang pangako. Kung mapapansin ninyo, since Numbers 13, wala nang mga nabanggit na mga ginagawa nilang anong tawag dun? Mga tradisyon, hindi tradisyon. Kagaya ng yung pagtutuli, yung circumcision, ceremonial rites. Wala nang ganun na nabanggit. So, because of their disobedience, complaining and grumbling, nawala nga sila. Kaya nga 40 years na, paikot-ikot na lang hanggang sa namatay na lang yung iba. Hindi na po nila dinanas yung promised land eh. So, nagkaroon ngayon ng pagtigil ng lahat ng spiritual rights na ginagawa nila. Dito ulit binanggit yun. They must be consecrated again. Kaya nga po, renewal. Sabi ni Campbell, consecration must precede conquest. Bago ka managumpay sa iyong buhay spiritual, kailangan ay na-conquer na muna ng Diyos ang puso mo.
Hindi ka pwedeng managumpay nang nawala kay Kristo ang iyong puso. That cannot be. So itong lahi na ito, yung sumunod na lahi ng mga Israelita, they have to renew. Kailangan ang lahat ng mga tagubili ng Diyos sa mga naunang Israelita ay gagawin dapat muli ng mga bagong henerasyon na ito. So they have to renew. Sa Biblia, ang covenant renewal is a significant season in the lives of God's people. Okay, masyado yatang mataas ang aking energy. At maagang bumibigay ang aking lalamunan. Ano? At kadalasan, itong spiritual renewal na ito happens before or after a great event. Hindi ba? So parang napapanahon itong renewal na to sa kanila. Dahil after a great event, right timing dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila na milagro sa Jordan River. Hindi ba? Ngayon mga kapatid, ang spiritual renewal na kailangang maganap sa mga taga-Israelita is a time of regrouping, reordering, and reliving the story of God's grace. Oo. Ito'y isang pamamaraan on how to recenter their lives in God and in His plans for their lives. Kailangan magkaroon ng ganon kasi wala pang direksyon ito eh. Mga lang to, sabi ko nga nung una sa inyo, isinalin lamang sa kanila ang pananampalataya ng mga ninuno nila. Ngayon pa lamang sila nakaka-experience ng first hand. Dahil namatay na yung mga ninuno eh. Sila na ngayon. So mga kapatid, consecration must precede conquest. Nakakatuwa dito, itong chapter na to, kung mapapansin ninyo, meron ditong 4 na puro bago. Kaya nga, akmang-akma yung renewal eh. Kasi, to renew, ang ibig sabihin is to make like new. Restore to freshness, vigor, or perfection. So, to renew is to make like new. Ang isa pang ibig sabihin nito, resume an activity after an interruption. Naudlot eh. Natigil. Kaya kailangan magkaroon muna ng renewal. Hindi ba mga kapatid, meron tayong tinatawag na renewal of vow. Pero alam nyo, hindi ako masyadong pabor sa renewal of vow kung wala namang interruption sa marriage ninyo. What is to be renewed? Di ba? Wala namang interruption na nangyari. Na-interrupt ba ang inyong pagmamahalan sa isa't isa? Kung na-interrupt, pwede. Di ba mga kapatid? So to make like new. Kung kayo po'y nakinig sa binasa ko na chapter 1, 4 dito. 4 na bagay ang makikita ninyo na bago. They have a new position through the circumcision rite. Sa Tagalog nga, di ba, puro tinuli. Di ba? Pangalawa, they have a new beginning in the celebration of the Passover na hindi na rin nila ginagawa. Pero dito sinabi ng Diyos, tuliin ang lahat ng mga lalaki. Tapos, i-celebrate muli yung Passover. Tas eto pa, they have new food. Oo, wala nang mana eh. Tumigil na. Oo, bago na yung pagkain nila. Produce of the land na pinagdalhan sa kanila ng Diyos. At kung mapapansin ninyo, they have a new captain. The commander of the Lord's army. 4 na bago po dito, mga kapatid. They have a new position in the circumcision rite. Kaya pinatuli lahat ng mga lalaki. They have a new beginning in the celebration of the Passover. They have new food, dahil wala na yung mana, produce of the land na ang kanilang kinakain, and they have a new captain, the commander of the Lord's army. Oo. Alam nyo mga kapatid,
Sabi ko nga sa inyo kanina, there must be a renewal. Renewal ng ano? Unang-una, they have to renew their embrace of God's program. Kasi, yung unang program, ibinigay na dun sa mga ninuno nila eh. Kaso, hindi naman nagawa. Namatay na lahat yon. Namatay na lahat. Tapos, puro narinig lang ng bagong mga henerasyon kung ano ang mga milagrong ginawa ng Diyos sa mga Israelita. Now, they have to experience this firsthand. So, they have to renew the embrace of God's program. Kasi, na-put on hold nga. Na-put on hold because of the previous generations' failure to trust God. Na-forfeit nila yung entry nila to the promised land. Thereby, forfeiting also yung kanilang possession according to God's plan. Forfeited din yun, kaya nga hindi sila nakapasok eh. Sa kanila ipinangako, na-forfeit pala yun. Kapag ka puro kareklamo, puro complaining and grumbling and disobedience. Mga kapatid, napakasaklap kaya nung forfeiture. Pagka merong para sa iyo, nakalaan sa iyo, tapos alam mong iyo na yon, tapos nung i-claim mo na, sabi, forfeited na po. Ha? Akin na yan eh. Kumbaga sa mga raffle, napanalunan ko po yan eh. Sabi nung sa mga points, halimbawa, sa mga points sa credit card, kung hindi mo alam, nakadakaskas mo, may na-add na points sa'yo, tapos pwede mo yung pambili, tapos nung nalaman mo na lang late na, tapos sasabihin mo, kukunin ko po, i-redeem ko po. Ang sabi, forfeited na. Yun ngang meron akong yun sa Starbucks. Di ba tuwan-tuwa ako, uy, meron akong free drinks. Hindi ko alam, na-forfeit pala yun. Hindi na nga 1 taon ngayon eh. Ngayon by buwan na. Na-forfeitan ako. Ang saklap nun kasi iyon na yun na wala pa. Ganun ang nangyari po sa mga unang henerasyon ng mga Israelita na puro reklamo at puro sumusuway. Na-forfeit ang blessing na intended for them. Ngayon, gustong i-renew ng Panginoon ito kasi gusto niyang ibigay dito sa mga bagong henerasyon na to. With that forfeiture, kasamang na-forfeit yung kanilang mga external observances. Yun nga, yung pagtutuli. Wala na, hindi na sila nagtuli ng mga lalaki, utos ng Diyos yun sa kanila. Bakit ba kailangang tuliin? Ano ba ang ng circumcision? Wait lang. Kailangan ibili niyo ako ng baso. Okay, babaan daw natin. Sumisigaw ba ako? Nagagaya na ako kay Mang Boy eh. Alam nyo, na-identify ako kay Mang Boy. Kasi, kapag ka po yung momentum ng pagpipreach, oo eh, alam nyo, mas gusto kong pinakikinggan yung ganon, yung may passion, kesa naman dun sa circumcision po ay powerful act, pero hindi walang power. Ay, oo, mas gusto ko nang pakinggan yung si Mang Boy. Sa ayaw at sa gusto mo, makinig ka sa akin. Oo. Hindi, naririnig ako ni Mang Boy. Naririnig niya ako. Ang hirap kasing pigilan nun. Ewan ko kung naranasan nyo na yan. Ang hirap pigilan kapag yung passion mo nandoon talaga to preach. Sabi nila, okay lang naman daw akong maingay. Nakita nyo ba yung video ni Brother Ed? Si Minister Ed, nakita nyo yung video niya na pinost ng Tagalaiya? Sabi sa akin, sabi niya, Sister Ria, saan ga ang pwesto nito sa Quiapo? Kasi habang gumigitara siya, nagdadrum siya.
Kakaiba yun, ha? Kakaibang talent yun, Minister Ed. Nararapat yan na Gcasan mo yan. Alam mo, nagdalawang tingin ako doon. Sabi ko, paano niya nadadrums yun, tas nag-i-strum siya? Kada strum niya, ito, tas ito, nakaipit pala yung ano. Ang galing mo, Minister Ed. Dala ba yan ng matinding pangangailangan? Sabi ni Pastor, pinanood, may kulang ka pa daw, Minister Ed, silindro. Habang nag-ano kang ganon. Malapit na. O sige. Kumplitohin mo na yan sa susunod. Okay. Balik na tayo dito. Bakit po ba kailangan ng circumcision? Ba't kailangang tuliin pa ang lahat ng mga lalaki? Alam niyo po, itong circumcision rite na ito ay isang powerful act of consecration to God. When you say consecration, ikaw ay inihiwalay para lamang sa use ng Panginoon. Itinalaga. Kung ikaw ay isang Israelita at ikaw ay tinuli nung mga panahon na yon, it is like saying, I am not like the other nation. Oo, parang sinasabi mo sa kanilang, nakabukod ako kesa sa inyong lahat. I listen to God and do what He says I should do. Yun po ang declaration ng circumcision that time. Kaya, sila hindi sila mga tinuli, mga kapatid. Ito pong circumcision rite na ito is stepping out in faithful obedience and identifying yourself as one of the Lord's people. Are you one of the Lord's people? Kaya yung huli, di ba, itinanong agad ni Josue nung nakita niya, kakampi ka ba o kaaway? Kasi napakahalaga dati no na identified ka as one of God's people. And the circumcision rite, yung pagtutuli, mga kapatid, is one proof that you belong to God. Wala nang ganun. Na-stop din yun. Natigil din yun. Ang circumcision also is renouncing the flesh and the world. Oo, sinasabi mo, hindi na ako dyan. Dahil I belong to God already. Ganun po, declaration yun. It was dying to self and living to God. Yun ang ibig sabihin ng circumcision, right? Kaya nga sa atin ngayon, di ba, hindi na lang literal na circumcision, but circumcision of the heart. Kailangan ang puso mo, ang sinasabi nito sa lahat ng taong kakilala mo, hindi mo ako katulad. Dahil ako, gusto kong sumunod kay Kristo, ginagawa ko ang lahat ng ginagawa niya. Dinideny ko na ang aking laman, ayoko na nung dati kong pamumuhay dahil ako ay itinalaga na kay Kristo. Oo, grabing ano yan, mga kapatid. Grabe yung ano na yan. Ngayon, yung Passover naman, ang original Passover itself could never be repeated. Hindi na yun mauulit pa. Ano pa tong Passover? Ito po yung dugo ng kordero na iginanon sa mga kanilang mga doorpost na nung namamatay ang lahat ng mga panganay na anak na lalaki, ay kapag meron ka po nung dugo, nung lamb na sa pinto mo, lalampasan ka nung angel of death. Kaya nga hindi namatay yung mga panganay na lalaki ng lahat ng mga Israelita. Kasi meron sila. So hindi na yung po pwedeng ulitin. But, remembering that, there is power in remembrance of the Passover. At ang ibig sabihin ng Passover, parang inaalala mo that I am or we are a people delivered. Deliverance kasi yun eh. So, ang Passover is remembering God's work of deliverance. Mickey,
Hindi yata umiepekto yung Paypakwa eh. Salamat sa Paypakwa, kapatid. Friendship, salamat. Okay. Babaan natin. Ngayon, itong generation na to, this generation was raised up in place of the generation of unbelief. Nire-raise up ng Panginoon itong bagong generation na ito in place of the unbelieving generation. Kaya, inaayos niya, nire-renew niya yung covenant niya sa kanila. Ang nakita ko rito, mga kapatid, God's work would go on, but the people of God who had unbelief would not share in it. Kung ayaw mong sumunod kay Lord, God's work will still go on without you. Without you. Sayang naman. You are looking from afar. Tas napupuno ng inggit yung puso mo. Bakit? Alam nyo, laging maganda ang ginagawa ng Diyos sa kanyang mga anak. And if you are not part of what God is doing, naku, ang saklap nun. Kasi from afar nakikita mo, ang ganda ng ginagawa ng Diyos, tapos nakamasid ka lang. Bakit ayaw mong sumali? Sana kasali ka doon sa kasiyahan. But because of their unbelief, because of their disobedience, because of their complaining and grumbling, hindi sila nakasama doon. So the work of the Lord will still go on, but without you. You will not be able to share in it. Napakasaklap na kalagayan nun, mga kapatid. So, it was on hold. That's why it needs to be restarted. Beginning with the death of Moses, ang plano ng Diyos sa Israelita was resumed. Because, Philippians 1:6, God intends to finish what He started. Diba? Kinakanta natin lagi to. I'm confident of this very thing, that He who has begun a good work in you, He shall perform it until the day of Jesus Christ. He shall perform it until the day of Jesus Christ. So, tatapusin ni Kristo yan, mga kapatid. Whether you are a part of it or not, He will finish what He started. And with this restarted plan, ang Diyos once again focuses on the practices na may mga meaning doon sa kanyang mga pinili. So makikita natin dito yung willingness naman nila to see, to move, to see, to experience, to speak, to demonstrate their commitment in obedience to God. Now, ito ang susunod na maganda. So, they have to renew their embrace of God's plan. Pangalawa, they have to renew their understanding of God's provision. Mga kapatid, baka yan ang kailangan natin sa umagang ito. Renewal of our understanding of God's provision. Bakit kanyo? Ang Diyos, laging nagpo-provide ng pangangailangan natin. Ang ating Diyos na pinaglilingkuran, mga kapatid, cannot lie. Kapag sinabi niya na, I will provide for you, He will. He will provide for you, mga kapatid. Once in the promised land, ang provision ng Diyos sa mga Israelita ay hindi na mana. Kasi meron ng produce yung lupa na pinaglagyan sa kanila. Nung nag-stop ang mana, nataranta silang lahat because itong generation na to, mana was all they had ever known. Simula nung ipinanganak sila, ang kinakain nila, pinupulot lang nila.
Dahil bumabagsak galing sa langit. Ngayon, tumigil yung mana. Tumigil ang mana. Kasi yung mana was always been there. Kung ilang taon sila sa ilang, ganun din katagal na, imaginein mo yun, 40 years na hindi ka kailangan magtrabaho, pumulot ka lang, kakain ka na. Parang dito sa atin sa center, di ba? Pumunta ka lang sa kitchen, kakain ka na. Minsan nga, ite-text ka pa, baba kayo rito, may blessing tayo, may nagpadala. Hindi ba? Noong pandemic, para tayong ganyan. Hindi ba? Para tayong may mana nung pandemic. Kasi nilalaglag lang ng mga member dyan sa gate natin ang ating pagkain. Ang gagawin lang natin, bababa, pupulot. Mamimili ka pa nga para kang namamalengke. Kasi nandito yung gulay, yung manok, yung hotdog, yung kung ano-ano. Kaya bawat bumababang representative, may daladalang lalagyan. Pipili ka lang doon. Kaya nga sabi nila, kung kailan nag-pandemic, tsaka napuno yung ref ko. Para tayong mga Israelita na nilalaglagan ng mana that time. Kaso tumigil. Ano ang immediate reaction ng isang taong nasanay sa isang bagay, tas tinanggalan mo? Ha? Ano nga? Ano nga reaksyon? Ano ang normal reaksyon ng isang taong may nakasanayang isang bagay, tas tinanggalan mo nung nakasanayan na yon? Magrereklamo, magtatanong. Pero hindi na nila nakita yung faithfulness ng Diyos for 40 years na binibigyan sila. Nung nawala, nagreklamo na naman. Alam nyo, one reason why God stopped the manna, because He didn't want them to be lazy. Tatamad-tamad. Ayaw na ng Diyos. Siguro iniisip nila, wow, pagka tayo nasa lupang pangako, siguro hindi na tayo magtatrabaho. Ano ka? Ititigil na ang mana. Ang pagpapala mo doon, ang pagpapala mo doon, ang i-enjoyin mo is the fruit of your labor. Ayaw ng Diyos na maging tamad sila. They have to enter into a new partnership with the Lord. They will plant, God will make the plant grow. Ganun ang partnership. Partnership na ngayon. Nung una kasi, it is all the Lord's doing Binilalaglag lang. But this time, gusto ng Diyos turuan sila ng responsibilidad. Partnership na nga Meron bang partnership, isa lang ang gumagawa? Hindi partnership yun. Kaya nga partner di ba? Hindi partnership yun. Ngayon, pag-enter nila doon sa land na pinagdalan sa kanila ng Diyos, nakadiscover naman sila ng bagong pamamaraan ng provision ng Diyos. Bakit? Wow, namunga yung kanilang mga itinanim. Kaya from then on, ang pagkain nila ay galing na sa produce of the land. They discover that in the same way God provided for their entrance, God will provide for them still. Siya pa rin yun. Siya pa rin ang magpo-provide, mga kapatid. They will just have to trust God's provision. Yun lang. Mga kapatid, the same God who provided for them is the same God providing for us this day. Hindi nagbago at hindi po na kumonte, hindi nabawasan ang kapangyarihan ng Diyos na nag-provide sa kanila sa panahon natin ngayon. The same God. Siya pa rin. Yung provision niya, yung pa rin. We just have to trust God's provision. Before, they had trust God to bring the manna every day. But they also have to trust Him to provide for them through other means. Mahilig po kasi tayong magkahon sa Diyos. Na kapag ka nawalan ka na,
Pagka nakita mo nang wala nang laman yung bigasan mo, akala mo hindi ka na makakakain. 'Di ba? Kasi yun ang ano eh, yun ang ating thinking eh. Palagi tayong by sight. Bibihira tayong mamuhay by faith. By sight tayo lagi. So, hindi po natin pinagtitiwalaan ng Diyos na kahit walang laman ng bigasan, kakain ka pa rin. Kasi ano eh, dapat ganun eh. Kasi hindi lang dun hindi lang dun manggagaling yung provision mo. 'Di ba, Tane? Hindi lang dun. 'Di ba? Napag-aralan nga natin si Isaiah. Si Elijah, 'di ba? Uwak. Pinagdala ng Panginoon. Oh. So you have to trust God that He will provide for you through other means. Hindi lang yung mga nakasanayan natin. Mga kapatid, when you put your faith in Christ, ang Diyos, kinokomisyon niya yung sarili niya to protect you, to provide for you, to care for you. Philippians 4:19. Biruin nyo yun, gaano ka ka-importante sa mata ng Diyos? Kinomisyon niya yung sarili niya. When you say commission, itinalaga. Imaginein po ninyo, itinalaga ng Diyos ang sarili niya para ikaw ay ingatan, para ikaw ay suplayan, para ikaw ay kalingain. Kinomisyon pa niya yung sarili niya. Ano ba namang klaseng pag-ibig yan? So God always provides for His children. Yun nga lang po, hindi kadalasan, it's not in the way you expect or hope. Kasi ang Diyos, Isaiah 55:9, hindi mo siya po pwedeng ikahon. Hindi mo siya pwedeng ipareho. Iba-iba. Sabi ni John Piper, God is always doing 10,000 things in your life. Sabi niya, but you may be aware of 3 of them. Tatlo. Oo. Yes, totoo naman, di ba? Hindi natin yun napapansin. Kasi nakasanayan na nating nandun yun eh. So parang, kung ano man, kung anong meron ka, alam nyo, napansin ko rin naman po, maski sa akin, ang danger nung hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y laging sapat. Ang ano nun, danger doon, na nababawasan yung sense of awe mo. Kasi nasasanay ka na nandyan yun. Kaya minsan may nagbigay na sa'yo, ay thank you. Hindi, wala na yung, ay thank you Lord. Bakit? Kasi nandyan siya lagi eh. Nandyan na lagi siya. Ganyan kaya ang nangyari sa mga Israelita. Nandyan lagi yung mana. Nasanay na sila na nandyan yun. So, tama nga naman, ano yung sabi ni John Piper, na ang Diyos ay laging gumagawa ng 10,000 magagandang bagay sa buhay mo, pero tatatlo lamang ang nakikita mo. Kasi over and over again, ang Diyos, tingnan ninyo, si Jesus Christ, nung siya ay kasama ng mga disciples, how many miracles na nangyari right in front of them, pero na-miss nila. Ilang lesson ang itinuturo ng Diyos sa bawat circumstances na kasama siya, pero na-miss nila. Diba? Napakarami nating nami-miss na nandyan na yung ginagawa na ng Diyos sa buhay natin, nami-miss natin by not recognizing or acknowledging them coming from the Lord. Hindi natin na-acknowledge, hindi natin na-recognize na kung ano ang meron ka, bigay ng Diyos. Ano mo, may nag-abot sa'yo kahapon ng 1,000. Kasi may nagbigay din sa akin. Ha? Nalaman ko, inabot nga sa akin. Oo. Di ba? Nawala tuloy ako. Anong connect nun sa sinasabi ko? Ba't ko sinabi yun? Nawala na eh, no? Nasanay ka ng meron ka, kaya minsan, hindi na ganun ang pasasalamat mo. Oo. So, isang pamamaraan din pala yun, natanggalan ka muna
para bumalik yung sense of awe mo o yung talagang super yung gratitude mo kapag nagkaroon ka ulit nun. Yun talaga yung danger ng laging meron, mga kapatid, no? So, yun bibigyan tayo ng clarity nun, mga kapatid, na ang Diyos pwede po tayong providean ng kahit na anong pamamaraan. Alam nyo, minsan grabe yung yung pamamaraan ng Diyos. Sample lang Kasi nag-iisip kasi ako kagabi niyan sample lang. Nung kami ay galing ng, sa simpleng bagay lang to Nung kami ay galing ng Panikitarlac, magsimula tayo sa maliit na bagay. Nung kami ay galing ng Panikitarlac, nung anniversary nila, on our way to Nanay Nene's birthday celebration sa Cainta, si Pastor inuubo siya. Sabi niya, sabi sa akin, may strepsil ka bang baon? Sabi ko, wala nandun sa isang bag ko. Sabi niya, pag nakakita tayo bili tayo. Nagmamadali na kami kasi nagte-text na si Sister SB na saan na kayo? Kasi ma-traffic. Hindi na kami nakabili. Alam niyo, pagdating namin doon, nung aalis na kami, binigyan kami ng isang supot ni Brother June Alaba. Oo, lahat tayo binigyan niya ng supot. Gift daw niya. Alam niyo ba, pagbukas ko nung supot, alam niyo kung nung laman? Strepsils. 2 box. Along with the other, kung ano pa yung nandun, 2 box ng Strepsils. Hindi ko na nga napansin yung chocolate na isa, hindi ko na nga napansin yun. Alam nyo ganun ang Diyos. Tignan mo, naghahanap kami ng Mercury or Watsons, kung anong mang drugstore na pagbibilhan nun. Hindi porke wala kaming nakita, wala nang mapoprovide, hindi na makaka-Strepsil si Kuya. Yun ang sinasabi dito na wag mong ikahon ng Diyos na dito lang siya nagwo-work within the box. Hindi. Alam nyo ba, maski nga yung mga taong ginagamit ng Diyos, walang alam Di ba minsan, Lord, bakit ito? Ba't mo pinabibigay sa Kanya to? Hindi ba? Minsan magtatanong, hindi naman niya kailangan yan. Walang alam yung mga tao, pero ang Diyos, kahit sino, pwede niyang gamitin to give you what you need. Oo, yun. Kailangan i-renew natin yung pangunawa natin kung papaano mag-provide ang Diyos para sa atin. O tutuloy ko pa ba to? O bukas na? Si Kuya hindi na tapos yung ang dami niyang ganap, ang dami niyang gustong ganapin. Sabi niya sa akin, Babe, bukas pa talaga yung birthday ko. Sabi niya ganun, anong gagawin natin? Sabi niya, gusto kong pakainin yung yung mga yung mga patriarchs, kasama yung mga Macy's. Sabi niya, gusto kong bigyan ng gusto kong pakainin yung sa kabila. Sabi ko, stop! Sabi ko, pwede bang itong birthday mo? Tayong 2 lang? Pwede mo nating i-celebrate na tayong 2 lang? Yung pala, hindi talaga pwede. Oo. May nag-invite kasi sa kanya. Pero hindi niya alam kung sino. Hindi niya alam Oo. So, hindi pa din. Sige. Tomorrow, mga kapatid, ituloy natin ito. Kung ano-ano ba ang dapat nating i-renew. Baka mamaya, nag-e-expect na tayo na maganap sa buhay natin kung ano ang plano ng Diyos, hindi ka pa nagre-renew. Mamaya may interruption ang relasyon mo sa Diyos because something happened. Di ba? Baka mamaya yung mga ginagawa mo everyday for the Lord, like yung dito yung mga yung mga rites, yung circumcision, yung celebration of Passover, baka mamaya mga kapatid, meron kang mga ginagawa dati para sa Panginoon na na-stop na. Baka mamaya dati, sa lahat ng prayer meeting, nandun ka, tas na-stop.
Baka mamaya, dati, faithful ka sa tithing, na-stop. Baka mamaya, ang gana-gana ng paglilingkod mo sa Diyos, ang saya-saya mo sa service mo kay Lord, na-stop. Na-interrupt because of iba-ibang bagay. Baka na-stop. How do you expect something to continue nang hindi ka muna nagre-renew? Tomorrow. Tomorrow? Pinatitigil na niya ako. Oo. Bakit? Bakit niya ako pinatitigil? Kasi birthday niya. Okay. Hindi pa tapos. Ngayon pa lang ang birthday mo eh. Tomorrow na, itutuloy ko ito mga kapatid, ha? At sa sobrang excitement ko, excited ang aking puso at isip, pero sumusuko na yung aking lalamunan. Kaya, happy birthday kay Pastor Alex! At ka-birthday niya ngayon pala ay si Brother Christian Reyes, Sister Tina Austria, Sister Liit Santa Rinala, kapatid ni Ninong dito yan. Sister Rizalina Hakaban, Agoo. Sister Abby. Uy, birthday din ni Abby ngayon? Wow! Magka-birthday pala kayo ni Abby. Batalier. At ka-birthday mo rin si Caleb Borja. Caleb, happy birthday. Sister Riona Mendiola. Sister Celica ano? Ay, di ba nung nakaraan pa si Celica? Ang may birthday yata ngayon si Sol. Oo, nabati natin si Celica dati. Kahapon si Sol, tatlo sila, si Sue, si Sol, at saka si Celica Barrera, nag-birthday. Domingo pala. And, happy anniversary, Mr. Andy and Sister Judith. Wow! Sila na lang mag-blow out ngayon. Anniversary pala nila. And belated, happy anniversary kay Brother Mon, Sister Josie Gilido, and Brother Jerry and Sister Beth Marasigan. Tawagin natin si Pastor. Come here, Pastor Alex. Upo, Beb, upo. Meron pa ba? Oo. Hindi, kakantahan ka lang namin. Todo na yung kahapon. Oo, si Brother Melvin. Happy birthday. Patayin natin yan. Ano, Jess? Patay na? Yan. Everybody, ha. Asa si Luis? Luis, halika rito. Ay, natulog. Sige. Kantahan na lang natin ng live node. Live node. At ang lahat ng mga may birthdays. Happy birthday, Pastor Alex. Happy birthday. Happy birthday, Pastor Alex. May the good Lord bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday, Pastor Alex. Happy birthday. Yee! Grabe yung picture dyan na. Blow the beb, blow. Yay! Beb. Thank you, Lord. Glory to God. Glory to God. Amen. May wish ka ba? Ano yan? Kamusta ang covenant members? Hindi, wish. Ayun na nga wish eh. Go forth. Let's grow. Let's go. And let's glow
together in service of our Lord Jesus Christ. Amen. In Jesus' name. Amen. Amen. Ha? Ay, kala mo may katabi. Oh, amen. God bless po. See you again tomorrow. Magsalita Oh, tayo sige. Monday. Amen. See you again tomorrow, Comfy family. In Jesus' name. Amen. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.